Ilang beses mo nang narinig sa pulpito na kapag hindi ka nag-iikapo, isinumpa ka ng Diyos? Kapatid, ganyan ang sinyalis ng Stockholm Syndrome sa loob ng relihiyon. Ang pagtatanggol sa mismong sistema na umaabuso sa iyo. Buksan natin ang kasaysayan sa ilalim ng batas ni Moises. Isang matinding revelasyon mula sa presensya ni Jesus. Ipinakita niya ang totoong Malakya stress. Ang kamalig ay nawalan ng laman hindi dahil sa hindi nag-iikapo ang mga ordinaryong tao, kundi dahil ang mga pinuno ng relihiyon ay nagnanakaw. Ang sumpa ay itinatag ng Diyos para sa mga tiwaling saserdote noon, na ngayon ay silang mga tiwali o mapang-aping leader o pastor na nanggagatas, gumagamit ng guilt trip at nagnakaw sa bahagi na dapat sana ay para sa mga nangangailangan. Ang sumpa ay hindi para sa mga naghihirap na mananampalataya. At kung tinatanong mo kung bakit ngayon mo lang ito narinig, dahil ayon sa propesiya sa aklat ng Daniel 12:4, may mga katotohanang sadyang isinelyo ang Diyos para lamang sa isang particular na henerasyon. Ang henerasyong pagod na sa relihiyon. At ang selyong iyon ay binubuksan na ngayon. Mga kapatid, narito na tayo sa ating part 3.2 na ating paglalakbay. Sa part 3.1 ng ating serye ay tinitingnan natin ang mga dahon at sanga ng maling pagbibigay at binalasan natin ang mga ibabaw na kaisipan, ang mga tradisyonal na pangangaral at maling turo upang ilantad ang guilt trip na nagpapahirap sa maraming Kristiyano at ang mga karaniwang dahilan kung bakit tayo nagbibigay. Ang pagbalasa na ito ay paraan upang makita natin ang kasalukuyang ayos ng mga bagay-bagay sa ating pamilya, kaibigan at iglesia, kung paano naging kultura ang takot at obligasyon. Kaya sama-sama nating huhukayin ang kasaysayan sa ilalim ng kautusan ni Moises. Sasagutin natin ng may katapatan at lalim kung bakit nga ba itinatag ang ikapo noong panahong iyon. Alamin natin kung para kanino ba talaga ito. Ano ang layunin nito sa imbakan ng templo at kung paano ito binaluktot ng modernong panahon upang maging mitsa ng takot ng maraming bihag na Kristiyano. Bakit nga ba natin kailangang maghukay? Dahil hindi natin mararanasan ang tunay na kalayaan kung hindi natin aalamin ang pinagmula ng batas. Ang paghuhukay na ito ay maaring maging mabigat. Maaring may mga kuta ng tradisyon na mayayanig sa ating isipan dahil ang katotohanan ng kasulatan ay tulad ng isang matalim na tabak. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Hebreo 4:12. Handa ka na bang hukayin ang katotohanang magpapalaya sa iyong puso? Bago natin buksan ang kasaysayan ng Biblia, kailangan muna nating unawain kung bakit ganito na lamang ang pananakot ng maraming pinuno ng simbahan ngayon. Isang sistema kung saan tinanggalan nila ng puso at biyaya ang salita ng Diyos. Ngayon ang tanong, bakit patuloy ka pa ring tinatakot o gini-guilt trip? Dahil ang mga modernong pariseyong pinuno o pastor ngayon ay may tinatawag na 1 o 0 digital mindset. Sa mundo ng computer, ang code ay binubuo lamang ng dalawang numero. 1 para sa on at 0 para sa off. Ibig sabihin walang gitna, walang konsiderasyon. Ganyan nila pilit na ikinakahon ang Diyos at ang iyong pananampalataya. Para sa kanila kapag nag-iikapo ka, ikaw ay number 1, kung saan pinagpala ka. At kapag hindi ka nag-iikapo, ikaw ay 0 o isinumpa ka. Tinanggalan nila ng puso, tinanggalan nila ng konteksto at tuluyan nilang binura ang biyaya at pag-ibig ng ating Panginoong Jesus upang gawing isang mechanical na transaksyon ang iyong relasyon sa Ama. Mga kapatid, ano nga ba ang totoong katotohanan sa likod ng Malakya stress cheese sa orihinal nitong konteksto sa lumang tipan? Ang kamalig o storehouse na tinutukoy sa talata ay hindi isang marangyang bangko o pondo ng organisasyon. Ang kamalig ay hindi isang simentadong gusali ng simbahan, kundi ang mga buhay na templo ng Diyos na nagugutom at nanginginig sa lamig. Ang kamalig ay isang welfare pantry o bodega ng tulong. Ito ay imbakan ng mga pagkain, donasyon at relief goods para sa kapakanan ng mga mamamayan. Ang layunin ng kamalig ay malinaw. Noon ito ay para sa mga nangangailangan, para sa mga balo, ulila at mga Levita na walang sariling lupa. Hindi ito idinisenyo para sa pagpapaganda ng mga gusali,
pagpapayaman ng mga namumuno, at pagpapakasasa sa donasyon habang ang mga miyembro ay sugatan sa espiritu, naghihikahos, at nakakulong sa rehas ng manipulasyon ng tao. Ang sistemang relihiyon magpasa hanggang ngayon ang sumira sa orihinal na utos ng Diyos. Ang modernong relihiyon ay kumuha at nangikil sa mahihirap. Ngunit ang orihinal na plano ng Diyos ay pakainin ang mahihirap gamit ang kamalig. Sa madaling salita kapatid, ang mga mahihirap ang kamalig ng Diyos. Ang kamalig ay ang mga balo, ang mga ulila, ang mga naghihikahos, ang mga hindi napapansin o nakikita, ang mga napapabayaan, at ang mga walang boses upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Sila ang tunay na tagapagtago ng ikapo. Ngunit sa halip na sila'y kalingain, sila pa ang biktima ng guilt trip at pananakot gamit ang sumpa ng Malakya stress. Ang sumpa na mismong sa mga sakim na pinuno ipinupukol ng Diyos. Ngunit ibinabaling ng mga pinuno o pastor na ito sa kanilang mga miyembro para lamang mapanatili ang daloy ng pondo sa kanilang mga bulsa. Kapatid, kung ikaw mismo na nakikinig ngayon ay nakaranas ng ganitong sistema at nakaramdam ng kawalan ng kapayapaan at matinding pag-aalinlangan kung ito nga ba ang tamang puso ng Diyos, pakinggan mo ito. Ngayon na ang oras ng iyong kalayaan. Umalpas ka na sa rehas ng mga modernong manipulasyon sa aspeto ng pagbibigay. Dinala ka ng banal na espiritu sa videong ito hindi upang hatulan ka, kundi upang bigyan ng banal na kapayapaan ang iyong pagod na isipan. Ngayon nais kong maglakbay tayo pabalik sa kasaysayan upang tuluyan nating buwagin ang mga rehas ng maling tradisyon. Ang Malakya Stress G's ay isang talata na madalas nating marinig sa tuwing oras ng koleksyon. Sinasabi rito, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig. Ngunit alam mo ba kung ano ang totoong nangyari sa kamalig o storehouse na iyon? Ang kamalig ay nawawalan ng laman noon. Ngunit hindi dahil hindi nag-iikapo ang mga ordinaryong tao o mamamayan. Hindi dahil ang mga mahihirap ang nagkulang, kundi dahil ang mga pinuno ng relihiyon. Ang mga saserdoteng itinalaga noon upang mag-alaga sa bayan ay nagnanakaw. Ang mga mahihirap ay nagugutom dahil ang buong sistema ng simbahan noon ay naging tiwali. Iyan ang dahilan kung bakit galit na galit ang Diyos sa aklat ng Malakyas. Hindi dahil ang mga naghihirap na tao ay kulang sa pagbibigay ng 10%, kundi dahil ang mga saserdoteng sakim ay kinakain pati ang mga para sa mga balo, ulila at mga dayuhan. Ngayon, upang higit natin itong mailinaw ng may balanse, lilinawin natin kung sino-sino ang ninakawan at sino ang isinusumpa. Mahalagang mailantad natin ang konteksto na itinatago ng mga modernong parisiyong pastor o tagapamuno. Hatiin natin ito sa 3 malalalim na katotohanan. Una, ang konteksto ng kausap ng Diyos sa talata or the target audience. Ang sabi ng versikulo 6 at 7, kaya nga kayo mga lahi ni Jacob, tulad ng inyong mga ninuno. Ang literal na kausap ng Diyos dito ay lahi ni Jacob. Ang bansang Israel sa ilalim ng lumang tipan na tinatawag na Mosaic Covenant o isang kondisyonal na kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng bansang Israel. Hindi ito isinulat para sa mga hintel at lalong hindi para sa iglesia ng bagong tipan na tinubos na ng dugo ni Jesus. Ang pagpataw ng sumpa ng Malakya sa isang Kristiyano ngayon ay isang maling paglapat o kalituhan sa tipan. Kaya ang tunay na kasalanan na tinutukoy sa galit ng Diyos ay ang pagpapabaya sa mahihirap o ang konteksto ng katarungan ng lipunan. Hindi kapag hindi nakapag-ikapo. Kaya pansinin na sinabi ng versikulo 5, sinabi ng Diyos na hahatulan at sasaksi siya laban sa una, mga nandaraya sa sahod ng manggagawa, sa mga nanggigipit sa mga byuda at ulila, at mga hindi makatarungan sa mga dayuhan. Kaya bago pa man binanggit ng Diyos ang ikapo sa versikulo 8, inilatag na niya ang dahilan ng kanyang galit. Ang kasalanan ng Israel ay ang kasakiman ng kanilang mga lider at mayayaman na nanggigipit sa mga pinakamahihirap sa lipunan gaya ng byuda, ulila, dayuhan at manggagawa. Kaya ang kabaligtaran sa modernong sistema, napakasakit isipin na sa modernong panahon, ang talatang ito ay binaliktad ng mga sakim o wicked pastors. Sorry to say that, ginagamit nila ang Malakyas upang gipitin ang mga byuda, gipitin ang mga ulila, at nandaraya sa mga gipit na mananampalataya sa pamamagitan ng pagpilit sa kanila na ibigay ang kanilang huling pera habang ang mga ito ay nananatili sa gatas ng salita,
hindi makausad sa espiritual na paglago tungo sa dapat sanay pagkaing karne ng salita ng katotohanan mula sa salita ng Biblia. Ang mga modernong pastor o namumuno na nanggagatas ang siya mismong gumagawa ng kasalanan ng versikulo 5. Kay sino ang tunay na magnanakaw? Ang sabi ng versikulo 8 at 9, "Ninakawan ninyo ako dahil hindi ninyo ibinigay ang inyong mga ikapo at mga handog." Iyan ang dahilan kung bakit ko isinumpa ang buong bansa. Kaya ang katotohanan, sa kasaysayan ng Israel, mababasa sa Nehemias 13:10 hanggang 11 na kaparehong panahon ni Malakias, ang mga saserdote, pare, vessel, tagapagkontrol, ang siyang nagnakaw ng ikapo. Iniwan ng mga Levita ang templo dahil hindi ibinigay sa kanila ang kanilang bahagi o kaya naman itinago ng mga pinuno ang pagkain para sa kanilang sarili. Kaya ang isinumpa ng Diyos ay ang buong bansa dahil sa korupsyon ng kanilang relihiyosong sistema. Hindi ang isang individual na nananampalataya na nagigipit sa buhay ngayon. Kaya ano nga ba ang ilusyon ng versikulo 10 na bitag? Dito natin ibubuhos ang pinakamatinding maso, ang cherry picking mindset. Ang mga pariseyong pastor ay mahilig sa cherry picking. Kukunin ang versikulo 10 na nagpapahayag na subukin ninyo ako, bubuksan ko ang mga bintana ng langit dahil ito ay may dalang pangako ng pera at prosperity na pwedeng gamitin bilang pain. Pangalawa, ang lohikal na kontradiksyon. Kung ang isang pastor ay mananakot na ang sumpa sa versikulo 9 ay aktibo pa rin sa iyo ngayon, ibig sabihin ay naniniwala siya na ang buong kautusan ni Moises ay aktibo pa rin. Kung gayon, bakit hindi nila ginagawa ang versikulo 5? Bakit hindi sila nag-aalay ng mga hayop? Bakit hindi sila sumusunod sa Sabat? Kaya ang katotohanan sa bagong tipan, kay Kristo ang bawat sumpa ng kautusan ay napako na sa krus. Galatia 3:13. Kapatid, ang langit ay hindi bubukas dahil sa iyong 10% na pera. Ang langit ay permanenteng bukas na dahil sa dugo ni Jesus na tipan. Ang pagbibigay sa bagong tipan ay hindi ginagawa dahil sa takot na masumpa o ang tinatawag na zero mindset, kundi dahil sa pag-ibig, kusa at may kagalakan. Ito ang analog mindset. Pangalawang Korinto 9:7. Mga kapatid, gisingin natin ang ating mga espiritu ngayon. Ilang beses mo na bang narinig sa pulpito ang hamon ng versikulo 10? Subukin ninyo ang Panginoon, maghulog kayo ng ikapo at bubuksan niya ang mga bintana ng langit. Napakagandang pakinggan, hindi ba? Isang alingawngaw ng kasaganaan na madaling gamitin upang akitin ang iyong pitaka. Ngunit bakit tila bulag at pipi ang iyong pastor kapag binasa natin ang versikulo 5 hanggang 9? Bakit nila itinago sa iyo kung kanino ba talaga sinabi ang sumpa na iyan? Masdan natin ang katotohanan. Sa versikulo 5 sinasabi ng Diyos na ang kanyang hatol ay para sa mga nandaraya sa sahod ng manggagawa at sa mga nanggigipit sa mga biyuda at mga ulila. Sa versikulo 7 malinaw niyang sinabi, "Kayong mga lahi ni Jacob." Ang Malakias ay isinulat para sa isang sinaunang bansa sa ilalim ng lumang kautusan na nagpabaya sa mga mahihirap sa kanilang lipunan. Napakalaking panlilinlang na gamitin ang sumpa sa versikulo 9 upang i-guilt trip ang isang magulang ngayon na naggigipit sa buhay. Ang isang pamilyang walang maipakain sa kanilang mga anak at sabihin ninakawan mo ang Diyos kapag hindi mo na ibigay ang iyong huling pera sa kanila. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Oo. Ngunit ang tipan ay nagbago na. Kay Kristo wala ng sumpa. Ang pagbibigay mo ay hindi transaksyon upang hindi ka masumpa. Ito ay relasyon. Huwag kang papayag na ikulong ka sa rehas ng takot ng versikulo 10 habang hindi nila nauunawaan ang puso ng Ama sa versikulo 5. Sa loob ng maraming taon, ang versikulong ito ay ginawang sandata laban sa atin. Ginamit ito upang usigin ang ating budhi. Iparamdam na tayo ay may utang sa Diyos. Manipulahin ka na magbigay ng pera kahit sa punto na kahit ang huli mong natitirang pera na pangkain o pambili ng gatas ng iyong anak, ay ibibigay mo pa sa kahon o offering plate. Maraming lider, pastor at ibanghilista ang gumagamit sa talatang ito para magbitiw ng mga katagang isinusumpa ka kapag hindi ka nag-iikapo. Ginagamit nila ang salita ng Diyos para sa sarili nilang kapakanan. Kapatid, ginagawa nila ang eksaktong ginagawa ng mga pariseo noong araw. Gaya ng paalala ni Jesus sa Mateo 23:4, nagbibigti sila ng mabibigat na pasanin at ipinapasan sa mga balikat ng mga tao. Ngunit ayaw man lang nilang galawin ang mga ito sa pamamagitan ng kanilang daliri.
Iyan ang madilim na mukha ng relihiyon. Nangyayari ito kapag ang pag-iikapo ay ginagawang kasangkapan para sa kontrol at manipulasyon, sa halip na para sa kalinga, pagkukusa at habag. Kapag ang isang institusyon ay gumamit na ng takot at pag-uusig ng budhi upang piliting kumuha ng pananalapi, tandaan mo ito. Hindi sila kumikilos sa ilalim ng banal na espiritu. Sila ay kumikilos sa ilalim ng diwa ng takot. At ang bunga, milyon-milyong anak ng Diyos ang sugatan sa loob mismo ng simbahan ngayon. Milyon-milyong tapat na Kristiyano ang nagkukumahog sa buhay. Nagbibigay ng perang kulang pa sa kanilang pamilya dahil lang sa takot na sila ay masumpa ng Diyos. Milyon-milyon ang natutulog sa gabi na may mabigat na pakiramdam. Nakakaramdam na sila ay bigo at makasalanan dahil hindi nila maabot ang 10% na itinakda ng kanilang organisasyon. Kapatid, pakinggan mo ito ng malinaw. Itatak mo ito sa pinakamalalim na bahagi ng iyong espiritu. Hindi ka isinumpa dahil hindi ka nakapag-ikapo ng 10%. Hindi mo ninanakawan ang Diyos. Ikaw ay kanyang pinakamamahal na anak at siya ay lubos na nalulugod sa iyo. Ang sumpa sa Malakias ay para sa mga tiwaling pinuno na umabuso sa kapangyarihan, hindi para sa mga naghihirap at tapat na mananampalataya. Itaas mo ang iyong noo at tandaan mo ang sinasabi sa Galatia 3:13. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan at naging sumpa siya para sa atin. Ibig sabihin, kinuha na ni Jesus ang lahat ng sumpa doon sa krus ng Kalbaryo. At kasama na rito ang anumang sumpa na idinidikit at ibinabato ng tao sa iyo tungkol sa pag-iikapo. Tinapos na ito ni Jesus. Ang kanyang dugo ay sapat na. Ikaw ay malaya. Tayong lahat ay malaya na. Wala na tayo sa ilalim ng bigat ng kautusan. Tayo ay ganap nang nakatayo sa ilalim ng malawak na karagatan ng biyaya. Magbigay ka dahil mahal mo ang Diyos at ang kanyang gawain. Hindi dahil takot kang sumpain niya, sapagkat ang tunay na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Ngayon, upang tuluyang gumuho ang rehas ng takot, kailangan nating basagin ang makalamang pag-unawa. Kapag binasa natin ang aklat ng Deuteronomeo 14:28 hanggang 29 gamit ang utak at luhika, ang makikita lamang natin ay ang lumang tribo at literal na lupain. Ngunit kapag binasa natin ito sa gabay ng banal na espiritu, makikita natin ang puso ng Diyos para sa kasalukuyang panahon. Ngayon unawain natin kung sino nga ba ang mga Levita noon at sino sila sa modernong panahon. Noon, ito'y literal. Sila ang tribo ni Levi na pinili ng Diyos upang magsilbi sa tabernakulo at templo. Sila lamang ang may karapatang humawak ng mga banal na bagay. Ngayon, sa modernong kahulugan, sa ilalim ng bagong tipan, walang iisang pamilya o organisasyon ang pwedeng mag-angkin na sila lamang ang Levita. Ayon sa unang Pedro 2:9, tayong lahat na sumasampalataya kay Jesus ay ginawang isang pamunuan ng mga saserdote o royal priesthood. Noong araw, ang mga Levita ay ang mga itinalagang tagapagsilbi sa templo. Ngunit sa bagong tipan, sa ilalim ng dugo ni Kristo, ang bawat tapat na mananampalataya ay saserdoteng lingkod na ng Diyos. Kaya kapag ang isang tagapamuno o pastor ngayon ay nag-aangkin na siya lang ang Levita upang solohin ang yaman ng simbahan, iyan ay isang malaking kasinungalingan at pagbabalik sa lumang sistema na tinapos na ni Jesus doon sa krus. Ngayon, ano naman ang simbolo o ang ibig sabihin ng walang sariling lupa noon versus ngayon? Noon, ito'y literal. Nang hatiin ni Moises at Joshua ang lupang pangako ng Kanaan, ang 11 tribo ay binigyan ng kanya-kanyang teritoryo o ari-arian. Ang tribo lamang ng Levita ang walang mana o lupang tinanggap, dahil ang sabi ng Diyos, ako ang inyong mana. Noon, ang ikapo ang naging kabuhayan nila kapalit ng full-time na pag-aalaga sa templo. Ngayon, sa modernong kahulugan, ang walang sariling lupa ngayon ay sumisimbolo sa mga tapat na manggagawa ng Diyos na walang pansariling agenda, walang ari-ariang ipinagmamalaki, at ang tanging kayamanan ay ang Panginoon. Kabaliktaran ito ng mga pastor ngayon na may mga mansyon, magagarang bahay, mamahaling sasakyan, at malalaking lupain. Ano nga ba ang ibig sabihin ng walang sariling lupa sa modernong panahon? Ito ay sumisimbolo sa mga tapat na lingkod na walang makamundong ari-arian na ipinagmamalaki, walang sariling agenda upang magpayaman, at ang tanging inaasahan ay ang probisyon ng Ama. Ang mga Levita noon ay walang-wala. Ngunit ang mga Pariseong pastor ngayon ay nagpapakasasa sa yaman habang ang mga miyembro ang walang sariling lupa at naghihirap sa pangungupahan.
Ano naman ang modernong larawan ng balo at ulila? Noon, ito'y literal. Ang mga balo at ulila noon ang pinakamahihina sa lipunan dahil wala silang lalaki o magulang na magtatanggol, magtitiyak ng kanilang kaligtasan at magpapakain sa kanila. Ngayon, sa modernong kahulugan, sila ang mga sugatan, inabandona, walang boses at biktima ng pang-aabuso maging sa loob ng relihiyon. Sila ang mga kapatid na pinabayaan ng sistema ng modernong simbahan dahil wala silang maibigay na malaking pera. Ngayon, sino naman ang mga balo at ulila? Sila ang mga kapatid nating sugatan ang espiritu, ang mga inabandona ng lipunan at ang mga walang boses na biktima ng mapang-aping sistema ng relihiyon. Sila yung mga miyembrong kapag walang maibigay na ikapo ay hindi na dinadalaw ng pastor, hindi na ipinananalangin at hinahayaang mag-isa sa kanilang pagdadalamhati. Ngunit ang orihinal na utos ng Diyos ay gagamitin ang pondo ng ministeryo upang pakainin at kalingain ang mga ganitong tao. Ngunit sa modernong pariseo, ang mga balo at ulila pa ang pinipilit nilang magbigay upang mapuno ang kanilang mga kabangbayan. Nakikita niyo ba ang malaking kaibahan, kapatid? Ang ikapo sa ilalim ng batas ni Moises ay isang sistemang pang-ayuda ng Diyos para sa mga mahihina at nangangailangan sa lipunan. Ito ay pagkain para sa mga walang-wala. Ngunit ano ang ginawa ng mga modernong parisiyong namumuno ngayon sa mga pulpito? Baliktad. Ginawa nilang batas para piliting kunan ng pera ang mga ulila, mga balo at mga naghihirap na mananampalataya upang payamanin ang mga bulsa ng mga nasa pulpito. Ang sistemang idinisenyo para magkalinga ay ginawa nilang negosyo. Kapatid, ang ikapo ay hindi buwis para payamanin ng isang institusyon. Ito ay paraan ng Ama para walang magutom sa ating komunidad. Para ito sa mga walang lupa, sa mga balo, at sa mga ulila. Ang tithe o ikapo ay disenyo ng Diyos para sa pagkalinga, hindi para sa pang-aapi. Kung ang pagbibigay natin sa simbahan ay nagre-resulta sa pagkagutom ng sarili nating pamilya, binaliktad natin ang tunay na utos ng Diyos. Sinabi ng Biblia, tayo na hindi nag-aalaga sa sariling sambahayan ay higit pa sa hindi nananampalataya. Kaya ang hamon ng katotohanan, huwag nating hayaang gamitin ang salita ng Diyos para itali tayo sa utang at gutom. Ang tunay na pagbibigay ay dapat umaagos mula sa pag-ibig. Yung tipong nagbibigay tayo dahil alam nating sapat ang Ama. Hindi dahil takot tayong bawasan niya ang ating mga pagpapala. Mga kapatid, gumising tayo. Ang Diyos ay hindi shareholder ng ating sweldo. Siya ang may-ari ng ating buhay. At ang may-ari ng buhay natin ay hindi kailanman gugustuhin magsakripisyo ang sikmura ng ating mga anak para lamang sa isang gusaling may libo-libo o milyon-milyon naman sa bangko. Ang pagbibigay ay hindi isang transaksyon sa pagitan mo at ng isang organisasyon. Ito ay isang daluyan ng pagkalinga sa mga taong kinalimutan na ng mundo. Nakakalungkot na maraming institusyon ang nakalimot dito. Ginawa nating negosyo ang pagsamba at ginawa nating tagapagkolekta ng buwis ang ating Panginoon. Ngunit ang tanong ng Ama sa atin ngayon, nasaan ang katarungan? Nasaan ang awa? Nasaan ang tunay na pag-ibig? Mga kapatid, higit pa ito sa porsyento. Marahil ay pamilyar kayo sa mga pariseo. Perpekto silang magbilang ng 10 bahagi hanggang sa kaliit-liitang buto ng halaman. Ngunit sinabi ni Jesus sa Mateo 23, kahit perpekto ang kanilang porsyento, malayo naman ang kanilang puso sa akin. Kapatid, hindi tayo calculator ng Diyos. Hindi niya hinahanap ang ating 10% kung ang kapalit nito ay ang ating kapayapaan at ang pagkagutom ng ating pamilya dahil sa takot. Kapag ang ating pagbibigay ay udyok ng pananakot, nawawala ang kapangyarihan nito. Dahil ang pagbibigay na may kapangyarihan ay yung nagmumula sa kagalakan. Yung nagbibigay tayo dahil mahal natin ang Diyos, hindi dahil takot tayong parusahan niya. Alalahanin natin ang biyuda na nag-alay ng 2 kakarampot na barya. Sinabi ng ating Panginoon, higit na malaki ang ibinigay niya kaysa lahat ng mayayaman. Bakit? Hindi ito dahil sa halaga, kundi dahil sa kanyang pagtitiwala. Ibinigay niya ang lahat hindi dahil nag-guilt trip siya ng mga guro ng kautusan. Ibinigay niya ito dahil alam niyang ang Diyos ang kanyang tagapagtustos. May mga panahon sa buhay natin na marami tayong maibibigay at may mga panahon na kakaunti. At ang bawat panahon o season na iyan ay nauunawaan ng Ama. Ang mahalaga ay hindi ang porsyento sa sobre, kundi ang pagtitiwala sa iyong puso. Kaya ngayong oras na ito, hayaan mong makalag ang mga tanikala ng hiya at guilt.
Kung ang pagbibigay mo ay naging mitsa ng iyong depresyon o pagkakabaon sa utang dahil sa maling turo, huminto ka at tumingin sa mga mata ni Jesus. Hindi niya nais ang iyong pera. Nais niya ang iyong puso. At kapag ang iyong puso ay nasa tamang lugar, ang iyong pagbibigay ay magiging kasing natural ng paghinga. Walang pilitan, walang takot, pawang pag-ibig lamang. Kapatid, marahil matagal ka nang umiiyak dahil pakiramdam mo ay bigo ka sa paningin ng Diyos dahil sa hindi mo masunduan ang porsyentong hinihingi ng simbahan o relihiyon. Gusto kong pakinggan mo ang bulong ng Ama. Hindi ka kailanman naging bigo. Nadudurog ka lang sa ilalim ng isang pasanin na hindi niya kailanman ibinigay sa iyo. Kaya sa puntong ito, hayaan mong yakapin ka ng kanyang kalayaan. Alalahaning ang pagbibigay ay hindi dapat nakakapagod. Ito ay dapat nakakapagpalaya. Masdan natin ang paligid. Nakakita tayo ng mga dambuhalang gusali, mga mamamahaling sound system, at marangyang pamumuhay sa loob ng ilang simbahan. Ngunit sa labas mismo ng kanilang mga pintuan, may mga pamilyang walang matirhan, may mga inang naninimbang o namimili sa pagitan ng pambayad sa upa o pangkain ng anak. Ngunit sinabi ni Santiago, ang tunay at dalisay na relihiyon na walang dungis sa paningin ng Ama ay ang pagkalinga sa mga ulila at mga balo sa kanilang kapighatian. Kapag ang tithe o ikapo ay nauubos lamang sa pagpapaganda ng gusali habang ang mga nangangailangan sa paligid ay napapabayaan, nawala na ang tunay na saysay ng pagkakaloob. Hindi layunin ng Ama na payamanin ang isang organisasyon. Layunin niya na siguraduhin walang nagugutom sa kanyang sambahayan. Kaya ang utos, maging kamay at paa tayo ng Ama. Itigil na natin ang pagbibigay ng pikit mata sa isang institusyon dahil lamang sa obligasyon. Ang hamon sa atin ngayon, sa ating sikretong lugar, itanong natin, Ama, sino ang nais mong pagpalain ko ngayon? Saan mo nais dalhin ang perang ito na ipinagkatiwala mo sa akin? Dahil maaring ang iyong tithe o ikapo ay hindi para sa isang erko ng simbahan, kundi para sa kuryente ng kapitbahay mong biyuda na malapit ng maputulan. Maaring ito ay para sa gatas ng anak ng isang single mother na nawala ng trabaho. Kapag nagbibigay tayo ng diretso sa nangangailangan ayon sa bulong ng Espiritu, nagiging kamay at paa tayo ni Jesus. Hindi lang tayo nagtutupad ng tungkulin. Binabago natin ang buhay ng isang tao. Ang sukatan ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi kung naka 10% tayo sa sobre. Kaya sinabi sa unang Juan 3:17, kung nakikita natin ang ating kapatid na nangangailangan at ipinagdadamot natin ang ating puso, paano mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Ito ang tunay na test. Nakikita mo ba ang pangangailangan? At handa ka bang maging sagot sa panalangin ng iba? Ito ang uri ng pagbibigay na umaantig sa puso ng Ama. Isang pagbibigay na may mukha, may pangalan, at may tunay na pagmamahal. Mga kapatid, pakinggan natin ang tibok ng puso ng Ama. Sa loob ng mahabang panahon, ginamit ang Malakias 3 bilang sandata para takutin tayo. Sinasabi ng iba, susumpain tayo kung hindi tayo magbibigay. Ngunit tingnan niyo si Jesus sa krus. Sinabi sa Galatia 3:13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay naging sumpa para sa atin. Kung tayo ay kay Kristo, wala nang sumpa na pwedeng tumama sa atin. Hindi ka sinusumpa ng Diyos dahil lang sa hindi ka nakapag-10%. Tayo ay kanyang minamahal na anak at ang kanyang kagalakan ay nasa atin. Hindi sa laman ng ating sobre. Ang sumpa na ito ay para sa mga mapang-aping leader, hindi para sa mga anak na nagtitiwala sa kanya. Ngayon, alamin natin ang prinsipyo ni Ananias at Safira sa tunay na konteksto. Dito natin makikita ang pagkakaiba ng katapatan at ang halaga na ating ibinibigay. Marami ang natatakot sa kwento ni na Ananias at Safira. Akala natin ay pinatay sila dahil kulang ang kanilang ibinigay. Hindi sila namatay dahil hindi nila ibinigay ang lahat. Namatay sila dahil nagkunwari silang banal para sa papuri ng tao. Gusto nilang makuha ang espiritual na estado ni Barnabas, ngunit ayaw nilang magbayad ng tunay na presyo ng katapatan. Pangalawa, ang nakakayanig na katotohanan. Ang pagsisinungaling sa banal na espiritu ay ang pagpapakita na ikaw ay mapagbigay sa harap ng tao, habang ang puso mo ay nakagapos pa rin sa pag-ibig sa salapi at papuri. Mga kapatid, ang mensahe ni Jesus para sa atin ngayon, itigil na natin ang kahibangan ng performance giving.
Ang Panginoon na hindi impressed sa ating porsyento kung ang layunin natin ay bigyang lugod o i-please ang pamunuan. Mas mahalaga sa Kanya ang 1 pisong ibinigay mo ng walang nakakakita, ngunit may luha ng pasasalamat kaysa 1,000,000 na ibinigay natin para lamang i-anonsyo ang ating pangalan. Huwag tayong maging bihag ng opinyon ng tao. Ang ating anointing ay nasusukat sa kung paano tayo magbigay kapag wala nang nakatingin, kundi tanging ang Diyos lamang. Paano ito mailalarawan? Una, ito ay matatawag na ang ilusyon ng espiritual na estado. Maraming Kristiyano ang ginagamit ang pagbibigay bilang ladder o hagdan upang itaas ang kanilang posisyon sa simbahan. Ang nakakayanig na katotohanan, sa kaharian ng Diyos, walang VIP seating batay sa laki ng donasyon. Ang pag-aakalang ang ating pera ay makakabili ng espiritual na impluwensya ay isang kabulagan. Kaya ang butil na karunungan, ang tunay nating estado ay ang pagiging anak o sonship. At hindi natin ito kailangang bayaran o i-perform. Kapatid, tapos na ang panahon ng pagsunod sa mga arbitrary percentage o mga batas na gawa ng tao. Ngayon, tayo ay nasa ilalim na ng Espiritu. Ang pagbibigay natin ay hindi na nasa ilalim ng religious duty, kundi isang pakikipag-usap sa Ama. Minsan uudyukan ka ng Espiritu na magbigay ng higit sa 10%. Dahil may nakita kang pamilyang nagugutom. Minsan naman mas mababa dahil kailangan mong unahin ang pagkain ng iyong mga anak. Minsan hindi pera ang hihilingin niya, kundi ang ating oras at pagkalinga. Kapatid, tandaan natin, ang pagbibigay ay hindi lamang tungkol sa pera. Ibinibigay sa atin ng Ama ang iba't ibang biyaya, ang ating oras, ang ating mga talento, ang ating pakikinig, at ang ating pagmamahal. Minsan ang pinakamahalagang tithe o ikapo na maibibigay natin sa isang tao ay ang ating presensya at panalangin. Halimbawa sa isang sitwasyon ng pagbibigay natin ng espiritual na payo sa isang tao o kapitbahay na nawalan ng pag-asa sa buhay. Ang pagtayo sa kanila sa panalangin ay isang pagtatanim ng binhi na aanin ng kalayaan sa huli sa taong iyon at isang pagbabalik pagpapala naman para sa atin. Ito ang batas ng pagtatanim ayon sa uri ng binhi na ating itinanim. Yan ang tunay na pagsunod. Ang pakikinig sa tinig ni Jesus, hindi sa tuntunin ng tao. Maging katiwala tayo sa saganang biyaya ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Tandaan natin ang 2 Korinto 9:7. Magbigay tayo ayon sa ipinasya ng ating puso. Hindi dahil kailangan, hindi dahil takot, kundi dahil masaya ka. Kapag nagbibigay tayo mula sa pasasalamat, doon lumalabas ang tunay na kapangyarihan ng pagiging katiwala. Mga kapatid, huminga tayo ng malalim. Malaya na tayo. Hindi tayo ATM ng relihiyon. Tayo ay mga kamay at paa ng isang mapagmahal na Ama na nagnanais na ang bawat pisong ibinibigay natin ay magdadala ng tunay na buhay at katarungan sa mundo. Mga kapatid, isipin ninyo ang isang magsasaka. Hindi siya nagkakalat ng binhi ng walang pakundangan. Itinatanim niya ito sa lupang alam niyang magbubunga. Ganyan din ang nais ng Ama sa ating pagbibigay. Huwag tayong magbigay dahil lamang sa obligasyon o dahil nag-guilt trip tayo. Magbigay tayo ng may panalangin. Kapag ang ating pagbibigay ay udyok ng Espiritu, gaya ng pagbili ng grocery para sa kapitbahay na salat at hirap na maitawid ang bawat araw na lumilipas, o pagtulong sa pagpapaayos ng gamit ng isang kaibigang naghihikahos, doon mo makikita ang tunay na ani. Doon mo makikita ang mga himala na hindi kayang ibigay ng isang pilit na porsyento. Kapatid, paano nga ba tayo makalaya mula sa formula ng mga sistema? Sinabi sa Galatia 5:1, para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Huwag nating hayaang muli tayong itali sa pamatok ng pagkakaalipin. Ang 10 bahagi ay maaaring magsisilbing gabay o starting point ng ating pagkabukas palad. Ngunit huwag nating gawing pader o tanikala. Sa puntong ito mga kapatid, alamin natin ang tinatawag na ekonomiya ng kaharian. Dito ang batas ay hindi porsyento kundi presensya at pagsunod. Ito ang disenyo ng kaharian. Ito yung uri ng pagtulong kung saan nakikita mo ang mukha ng nagugutom at kilala mo ang pangalan ng biyudang tinutulungan mo o ang taong nalugmok sa tabi ng lansangan. Dito ang raw materials ng langit ay hindi nawawala sa isang black hole o madilim na butas ng burokrasya. Ito ay direktang nagiging gamot, nagiging pagkain,
at nagiging pambayad sa kuryente ng isang kapatid. Kapag nagbibigay tayo ng may transparency at personal na ugnayan, nagiging kamay at paa tayo ni Kristo. Hindi lang tayo nag-aabot ng barya, nag-aabot tayo ng pagmamahal. At dahil kilala natin ang matabang lupa na ating tinataniman, makikita natin ang bawat sentimo na nagbubunga ng tunay na pagbabago o transformasyon. Ngayon sumisid tayo ng mas malalim pa upang linawin natin ang salitang burokrasya. Mahalagang himayin natin ito dahil isa ito sa mga rehas sa Bartolina ng relihiyon na hindi natin napapansin. Ang burokrasya o bureaucracy, sa simpleng paliwanag ay ang mahabang proseso o sistema ng administrasyon. Sa konteksto ng ating paksa tungkol sa pagbibigay, narito ang larawan. Una, ang middleman mentality. Sa halip na ang tulong natin ay dumiretso sa nagugutom, dumadaan muna ito sa maraming kamay o opisina. Maraming perma, maraming meeting, at maraming rules bago makarating ang tulong sa kailangang-kailangan na nito. Pangalawa, nawawalang biyaya. Dahil sa burokrasya, minsan ang perang ibinigay natin para sa mahirap ay nababawasan na dahil ginamit pambayad sa kuryente ng opisina, sa sahod ng mga staff, o sa maintenance ng malaking gusali. Ito ang dahilan kung bakit hindi ito transparent. Pangatlo, matigas at walang puso. Ang burokrasya ay nakatutok sa papel at tuntunin, sa halip na sa tao at pangangailangan. Halimbawa, may kapatid na nangangailangan ng pambili ng gamot ngayon din. Ngunit sasabihin ng sistema, bumalik ka next week dahil kailangan pa naming i-approve ang request mo sa board meeting. Ang kaibahan sa ekonomiya ng kaharian, sa disenyo ni Jesus, ang pagtulong ay agad at relational. Walang burokrasya sa Gawa 4:35. Ang mga kailangan ay ibinibigay sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Kaya kapag sinabi natin ang pagbibigay na may mukha at pangalan ay hindi dumadaan sa burokrasya, ang ibig nating sabihin ay walang harang sa pagitan ng iyong puso at ng taong nais tulungan ng Ama. Ang burokrasya ay isang spiritual parasite sa loob ng relihiyon. Dahil sa dami ng mga kamay at tuntunin na kailangang daanan, ang biyaya na dapat ay sariwa at mabilis na nakararating sa nangangailangan ay nagiging panis, nababawasan, o kaya naman tuluyan ng hindi nakakarating. Mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay hindi isang burokrasya. Ito ay isang pamilya. Sa pamilya kapag nagugutom ang kapatid, hindi na kailangan ng board meeting. Ang kailangan ay pagkain. Ang pagbibigay na may mukha at pangalan ay pumuputol sa mahabang pila ng burokrasya upang ang pag-ibig ng Ama ay direktang mararamdaman ng mga nasa half circle o mga nasa matinding pangangailangan na kinalimutan na ng lipunan. Mga kapatid, ang pagbibigay na may transparency ay ang pagbibigay na may kalayaan. Dito wala ng distansya sa pagitan mo at ng nangangailangan. Sa ilalim ng biyaya, ang bawat pisong hawak natin ay pag-aari ng Ama. At bilang kanyang mga katiwala, tungkulin nating siguraduhin na ang kanyang yaman ay nakakarating sa tamang destinasyon. Sinabi ng Ama sa atin ngayon, "Anak, ayaw ko ng bulag na pagsunod. Gusto ko ang iyong pakikibahagi. Gusto ko na ang pag-ibig mo ay may pangalan at ang pagtulong mo ay may mukha." Kapag tapat tayo sa maliliit na ugnayang ito, mas lalo tayong pagkakatiwalaan ng langit ng mas malaki pang pagpapala. Dahil ang pusong may integridad ay pusong laging bukas ang daluyan. Kaya ngayong oras na ito, baguhin natin ang ating mindset. Huwag tayong makontento sa transactional na pagbibigay. Hanapin natin ang bulong ng Espiritu Santo sa ating sikretong lugar o lihim na silid. Itanong natin, Ama, sino ang taong ito na nais mong abutin ko ngayon? Dito natin mararanasan ang tunay na kagalakan. Yung makita ang isang buhay na nagbago dahil pinili nating maging tapat at mapagmahal na katiwala. Ito ang pagbibigay na umaantig sa puso ng Ama. Ito ang pagbibigay na nagpapalaya sa bayan ng Diyos. Kaya titingnan natin ang uri ng pagbibigay na may mukha at pangalan. Sapagkat kapatid, sa loob ng mahabang panahon, ang itinuro sa atin ng relihiyon ay isang pagbibigay na puno ng kapaguran. Yung kailangan nating magbigay dahil sa takot, obligasyon, o para i-please ang tao sa ibabaw ng pulpito. Ang tawag rito ay kapaguran ng relihiyon. Isang walang katapusang performance para lamang mapatunayan na tayo ay tapat o karapat-dapat sa pagpapala. Ngunit ang pagbibigay na may mukha at pangalan na hinahanap ng Ama
ay nanggagaling sa isang lugar ng tunay na kapahingahan. Ano ang kapahingahang ito? Ito ang malalim na kapayapaan ng ating puso na alam nating tapos na ang lahat kay Kristo Jesus. Hindi natin kailangang suhulan o bayaran ang Diyos para tayo mahalin o pagpalain dahil libre itong tinatanggap sa ilalim ng bagong kasunduan. Kapag tayo ay nagbibigay mula sa kapahingahan, malaya na tayo. Hindi na tayo nagbibigay sa isang malamig na transaksyon. Sa halip, ang pagbibigay natin ay nagkakaroon ng mukha at pangalan dahil ito ay nagiging natural na pag-agos ng pag-ibig. Ibig sabihin na nakikita natin ang mukha ni Kristo na nagliligtas sa atin at nakikita natin ang pangalan ng ating kapwa na nangangailangan ng ating yakap at pag-antig. Ang tunay na kingdom economy ay hindi nakabase sa sistemang formula, kundi sa pagsunod. Kapatid, may isang yugto sa aking buhay kung saan nasa gitna ako ng pagpili kung ibigay ang munti kong naitabi o ipanatili sa pagtustos sa pangangailangan ng aking pamilya sa loob ng sambahayan. Aaminin ko naging ignorante rin ako. Sa nakalipas na maraming mga taon, naipit din ako sa bigat ng obligasyon. Madalas kong naririnig ang boses ng tao na gumagamit ng malakyas strategies at sinasabing kailangan kong magbigay ng 10% kahit ang puso ko ay punong-puno na ng kalituhan at takot. Hanggang dumating sa punto na hindi ko na kaya ang bigat, dinulog ko ito sa Ama. Humingi ako ng kumpirmasyon. Lord, ito ba talaga ang gusto mo? At sa gitna ng katahimikan sa aking silid, narinig ko ang napakalinaw na tugon ng Ama sa 2 salita lamang. Ngunit binago nito ang buong buhay ko. Sinabi niya, move on. Nung una nagtaka ako, ngunit doon ko naintindihan ang ipinupunto ng mensahe. Una, move on mula sa pagkakaalipin sa batas at lumakad ka na sa aking biyaya. Move on mula sa takot na baka masumpa ka dahil tinubos na kita. Move on mula sa pagbibigay na may guilt at simulan mo nang magbigay ng may kagalakan. Kaya ngayon kapatid, iyan din ang mensahe ng Ama sa iyo. Move on. Iwanan na natin ang mga maling turo na nagpapabigat sa ating balikat ng maraming taon. Huwag na tayong tumingin sa porsyento. Tumingin tayo sa kanyang puso. Tayo ay malaya na. Ngunit kapatid, sa gitna ng ating paglaya, maaring may bumubulong sa iyong isipan. Kung malaya na ako sa pamatok ng malakyas stress, ibig bang sabihin ay hinto na ako? Aborted na ba ang pagkakaloob ko? Huwag tayong malito. Ang move on na sinasabi ng Ama ay hindi pagtakas sa responsibilidad, kundi pagtawid mula sa takot patungo sa tunay na pag-ibig. Hindi natin itinitigil ang pagiging daluyan ng biyaya, kundi binabago lamang natin ang ating motibo at direksyon. Dahil sa kaharian ng Diyos, ang tunay na pag-ibig ay hindi natatapos sa isang batas. Ito ay nagsisimula sa isang bagong buhay. Ang pagbibigay sa ilalim ng kautusan ng malakyas strategies ay parang pagbabayad ng buwis o tax. Ginagawa mo dahil kailangan at takot kang makulong o masumpa. Ngunit ang pagbibigay sa ilalim ng biyaya ay paghahandog or love offering. Ginagawa mo ito dahil sa sobrang pasasalamat sa pag-ibig ng Ama. Sa ilalim ng kautusan, ito ay sa pagitan ng porsyento versus puso. Sa ilalim ng kautusan, may ceiling o hangganan. Pag nagbigay tayo ng 10%, akala natin ay sapat na kahit hindi natin tinitingnan ang nangangailangan sa ating paligid. Ngunit naging compliance lamang ito. Sa ilalim ng biyaya, ang sukatan ay pagmamahal. Sa bagong tipan, walang fixed na porsyento dahil ang utos ay ibigay ang ayon sa pasya ng puso. 2 Korinto 9:7. Minsan hihilingin ng Panginoon ang 10%. Minsan 20% o gaya ng byuda ang kanyang lahat. Ang biyaya ay hindi nagbibigay ng kulang o konti. Madalas ay nagbibigay ito ng higit dahil ito ay udyok ng pag-ibig, hindi ng batas. Pangatlo, ang pagkakaiba sa destinasyon o institution versus pangangailangan. Sa lumang daan, ang focus ay mapuno ang storehouse ng organisasyon o gusali. Sa bagong daan o remnant style, ang focus ay mapuno ang tiyan ng nagugutom at matugunan ang pangangailangan ng mga kapatid. Ang storehouse ng Diyos ay kung nasaan man ang kanyang mga anak na nangangailangan. Kaya ang hamon sa mga leader, kung ang pagtuturo natin ay laging nakabase sa sumpa, ang bunga ay mga mananampalatayang takot. Ngunit kung ituturo natin ang biyaya, ang bunga ay mga mananampalatayang bukas palad dahil nararanasan nila ang kabutihan ng Ama.
Ang pagbibigay na udyok ng Espiritu ay mas matatag kaysa pagbibigay na udyok ng pananakot. Kapatid, hindi po tayo humihinto sa pagbibigay. Sa katunayan, ngayon pa lang tayo tunay na magbibigay. Dahil ngayon, ang bawat pisong bibitawan natin ay may kalakip na tunay na kagalakan at hindi na mula sa takot. Mga kapatid, linawin natin ang pagkakaiba. Sa lumang sistema, ang turo sa atin ay mapuno ang institusyon, ang gusali, ang budget, at ang mga programa. Ngunit sa ilalim ng biyaya, ang focus ng Ama ay ang needs o ang tunay na pangangailangan ng kanyang mga anak. Ang storehouse ng Diyos ay hindi lamang 4 na sulok ng isang gusali. Ang tunay na kamalig ng Ama ay ang puso ng nagugutom, ang kumakalam na sikmura ng ulila, at ang pangangailangan ng mga kapatid nating nasa laylayan o ang mga kapatid na kinalimutan na ng lipunan. Kapag doon tayo nagtanim, hindi tayo nagtatapon ng pera sa isang organisasyon. Tayo ay naglalagak ng kayamanan sa mismong kaharian ng langit. Dapat nating makita ang kaibahan ng sukatan. Sa ilalim ng kautusan, mayroon tayong tinatawag na hangganan. Akala natin kapag naibigay na natin ang 10%, kota na tayo, kahit may nagugutom na sa ating tabi. Ngunit naging compliance o pagsunod na lang ito sa rules. Ngunit sa ilalim ng biyaya, ang sukatan natin ay pagmamahal. Magbigay tayo ayon sa pasya ng ating puso. Tayo ay lumabas na sa buwis na sistema ng relihiyon at pumasok na tayo sa biyayang sistema ng kaharian. Ang susi ay ang ating relasyon sa Kanya. Nakikinig ba tayo sa Kanyang tinig o sumusunod lamang tayo sa panuntunan ng tao? Kapatid, nais kong marinig mo ito ng malinaw. Hindi galit sa iyo ang Diyos. Hindi niya ipinagkakait ang Kanyang pagpapala dahil lamang sa hindi ka nakapag-ikapo noong nakaraang buwan. Ang mahalaga sa Kanya ay ang iyong puso, hindi ang iyong porsyento. Kaya mula ngayon, lumakad tayo sa kalayaan. Magbigay tayo ng may kagalakan. Magbigay tayo dahil mahal natin siya. At asahan natin na sa ating pagsunod sa tinig ng Espiritu, makikita natin ang mga himala at pagtutustos na hindi kayang ipaliwanag ng mundo. Hindi dahil sumunod tayo sa isang batas, kundi dahil sumunod tayo kay Jesus. Kaya ang hamon, gumising po tayo. Putulin na natin ang sumpa ng manipulasyon. Magbigay tayo ng may kagalakan sa mga tunay na nangangailangan. Ngunit matuto tayong tumanggi sa mga taong ginawa tayong ATM ng kanilang mga kasalanan. Ang ating pagtulong ay dapat maging mitsa ng kanilang pagsisisi, hindi mitsa ng kanilang pagkabulok. Dahil ang utos ng salita ng Diyos, maging matalino tayong katiwala. Maging tapat tayo sa ating lihim na silid, sapagkat ang tunay na pag-ibig ay laging may kasamang disiplina at katotohanan. Hindi tayo nagbibigay para suhulan ang Diyos na alisin tayo sa hirap. Nagbigay tayo dahil kahit sa hirap, sapat siya. Ang tunay na generosity ay hindi napaparsa. Ito ay umaagos. Kapag ang tao ay pinalaya mo sa takot, tulad ng mensaheng ito, kusa silang magiging bukas palad sa matabang lupa at karapat-dapat na bukal ng walang pilitan. Ngayon, alamin natin ang mapanganib na paghatol patungkol sa mga hindi nagbibigay o madalang makapagbigay sa kanilang lokal na simbahan. Mahalagang maging matalas tayo sa ating naririnig. Marahil ay narinig nyo na ang turo na nagsasabing, kaya ka pa rin naghihirap o kapos dahil madamot ka o hindi ka nagbibigay o kailangan mong magbigay para gibain ang sumpa ng kakuriputan. Sa unang tingin, tila ito ay isang banal na payo. Ngunit kailangan nating tanungin, ito ba ay udyok ng pag-ibig o ito ay isang anyo ng paghatol? Ang pagbibigay ay hindi agimat o anting-anting. Sa ilang mga modernong turo, ay ginagawang investment scheme ang pagbibigay na tila sinasabi nito, magbigay o maghulog ka rito para hindi ka maging broke. Ngunit sa kaharian, ang pagbibigay ay pagsamba. Ang pagiging broke o ang pagdaan sa kakapusan ay hindi laging patunay na ikaw ay madamot o wala sa kalooban ng Diyos. Ang kakapusan ay hindi laging sumpa. Alalahanin natin si David sa yungib ng adulam. Siya ay baon sa utang at gipit. Ngunit siya ang pinili ng Ama. Alalahanin natin ang unang Kristiyano na dumanas ng matinding gutom at pag-uusig. Ang pagsasabi na ang kakapusan ay laging bunga ng kakuriputan o kadamutan ay isang espiritual na pagpapamukha na dumudurog sa mga taong hirap na nga sa buhay. Hindi anting-anting ang pagbibigay na kapag naghulog ka ay automatikong yayaman ka na. Ang Diyos ay hindi isang investment scheme. Siya ay ating Ama.
Dapat nating makilala ang diwa sa likod ng pagbibigay para makakuha patungo sa pagbibigay dahil sa pagmamahal o malasakit. May malaking pagkakaiba ang pagtuturo para gibain ang pagiging kuripot kumpara sa pagtuturo para palayain ang puso. Kapag nagbibigay tayo dahil natatakot tayong manatiling kapos, ang motibo natin ay self-interest, kung saan ang sarili pa rin ang iniisip. Ngunit sa kaharian, nagbibigay tayo dahil sa gratitude o dahil sa pasasalamat. Ang tunay na generosity ay hindi bunga ng panunumbat. Hindi mo kailangang ibuli ang mga tao para magbigay. Ang kailangan ay ipakita sa kanila ang ganda ng pag-ibig ni Jesus. At kapag ang puso ay pinalaya mo na sa takot at manipulasyon, kusa ito nga agos na parang bukal. Dahil ang pagbibigay na udyok ng guilt ay walang anointing. Ngunit ang pagbibigay na udyok ng kagalakan ang siyang umaantig sa langit o umaakit sa puso ng Ama. Kaya ang hamon sa atin, kung ikaw ay gipit ngayon, huwag mong hayaang dagdagan ng iba ang bigat sa pamamagitan ng pagpapamukha na madamot ka. Ang Ama ang nakakakita sa iyong sitwasyon. Nakikita niya ang bawat sakripisyo mo para sa iyong buong pamilya o pangangailangan. Huwag kang magbigay para suhulan ang Diyos na alisin ka sa hirap. Magmetanoia tayo o magbigay tayo sa matabang lupa dahil gusto nating maging bahagi ng kanyang pagkalinga sa oras na udyukan tayo ng Espiritu. At doon, malaya ka na sa hatol ng tao. Dahil ang iyong breakthrough o tagumpay ay hindi nanggagaling sa iyong performance, kundi sa grasya ng Diyos na siyang mag-aahon sa iyo sa tamang panahon. Nakakalungkot dahil maraming mga tagapamuno ay ginagawa nilang kontrata ang Diyos ng biyaya. Sa kanilang luhika sa aspeto ng pagbibigay, lumalabas na obligado ang Diyos na gawin ang parte ng pagpapayaman. Ginagawa nilang vending machine ang langit, na maghulog ka ng barya, lalabas ang milagro. Ngayon kapatid, dumako tayo sa pag-alam sa pagkakaiba ng diplomasya at luhika sa espiritu at katotohanan. Ang mensaheng ito ang selyo na ang kaharian ay hindi negosyo. Alam mo ba na kapag ikaw ay dumaan sa sarili mong ziklag na proseso, ang iyong sitwasyon sa ziklag na iyan ang pinakamalakas na ebidensya laban sa kanilang luhika. Dahil paano nila ipapaliwanag na habang ikaw ay nasa bangin ng iba't ibang kahirapan, ay punong-puno ng anointing at kapayapaan? Kapatid, huwag kang matakot na maging illogical sa mata ng mundo. Ang krus ay kamangmangan sa mga taong umaasa sa sariling talino at luhikang pag-iisip. Ngunit ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa atin na naligtas. Hindi tayo narito para protektahan ang budget ng tao. Narito tayo para protektahan ang puso ng bayan ng Diyos. Kung ang kabaliwan ng krus na ito ang magiging mitsa ng pag-uusig sa atin, tatanggapin natin ito ng may kagalakan. Dahil mas piliin nating magsalita ng katotohanan kaysa manahimik habang ang mga kapatid natin ay nakakadala sa mga sistema ng manipulasyon. Tandaang hindi tayo nakikipaglaban para sa tagumpay. Tayo ay nakikipaglaban mula sa posisyon ng tagumpay. At kasama natin ang Ama. At sa laban na ito, tayo ay laging nasa panalong panig. Kapatid, ang awtoridad ng isang taong dumaan sa kahirapan, gaya ng pagkakabaon sa utang, kakulangan sa pananalapi, kagipitan, sakit o karamdaman sa pamilya, pagkawala ng mga ari-arian, pagkabangkarote sa negosyo, pagkawala ng trabaho, pang-uusig o marami pang iba, o kung ano man iyan para sa iyo, ay maaring may mga mangungutya at sabihin, sino ka para mangaral? Kung ikaw ay nasa bingit ng kahirapan, nasaan ang Diyos mo? Mga kapatid, kung alam mo na ang pinagdadaanan mong hirap ay isang proseso ng Diyos at may selyo ng langit, ang Diyos ay kasama mo sa gitna ng apoy ng pagdalisay. Zacarias 13:7 hanggang 9. Ang apoy ay hindi patunay na wala ang Diyos. Ito ay patunay na mahalaga ang ginto sa iyong loob. Kung walang halaga ang iyong spiritual na potensyal, hindi mag-aaksaya ng apoy ang Diyos para dalisayin ka. Ang mga atake sa iyong buhay ay isang indikasyon na ang warrant of release ay legal na umuukit sa spiritual na mundo. Kapag pumasok ka sa apoy na ito ng pagdalisay, marami ang lalayo sa iyo. Akala ng iba pinarurusahan ka ng Diyos, gaya ng akala nila kay Jesus sa krus. Ngunit ang totoo, pinadadalisay ka lang niya. Doon sa loob ng apoy, kapag tumawag ka, maririnig mo ang pinakamatamis na deklarasyon. Sila ang aking mga mamamayan. Ang Panginoon ang aming Diyos, na siyang binanggit sa talatang 9. Ngayon, mula sa personal na karanasan, hindi tayo nagsasalita mula sa rurok ng tagumpay na nakikita ng mundo. Nagsasalita tayo mula sa yungib ng adulam. Ang proseso ng ating paghihirap ay ang ating banal na paaralan. Ito ang ating credential.
Ipinapakita natin dito na ang katotohanan ng ating dala sa mensaheng ito ay hindi nakadepende sa laman ng ating bank account, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na bumubuhay at nagpapanatili sa atin sa gitna ng isang dead-end na sitwasyon. At sa mga nagsasabing wala tayong karapatang mangaral dahil tayo ay babae, sa katunayan minsan ko na rin itong itinatanong sa Diyos. Paano ako mangaral gayong ako'y babae at paano ko sagutin ang mga ganitong kritiko? Mga kapatid, ang pananaw at paniniwalang ito ang isa sa pinakamatandang rehas na ginagamit ng relihiyon upang igapos ang mga babaeng pinahiran ng Diyos upang maging tinig sa ilang. Ginamit din ito upang patahimikin ang mga propetisa sa kasaysayan. Ngunit sa mensaheng ito, sa lahat ng mga babaeng tinawag sa ang sulok man ngayon ng mundo, ito na ang iyong selyo. Hihimayin natin ito gamit ang matalas na teolohiko at biblikal na katotohanan upang magkaroon tayo ng hindi mabubuwal na sandata. Ang bersikulo na madalas ipukol ng mga leader upang susulan tayo ay ang unang Korinto 14:34 hanggang 35 at ang unang Timoteo 2:12, kung saan sinabi ni Pablo na tumahimik ang babae at huwag mamuno sa lalaki. Ngayon, narito ang mga katotohanan na mag-aalis ng iyong mga pagdududa. Una, ang kontekstong pangkasaysayan, ang issue sa iglesia ng Korinto. Nung isulat ni Pablo ang unang Korinto, ang mga babae sa kultura ng Grisya at Hudyo ay walang formal na edukasyon. Sa loob ng mga pagtitipon habang nagtuturo ang mga apostol, ang mga babae ay madalas sumisigaw mula sa likod at nagtatanong sa kanilang mga asawa sa gitna ng sermon na nagiging sanhi ng matinding kaguluhan o disorder. Kaya sinabi ni Pablo, kung may gusto silang matutunan, tanungin nila ang kanilang asawa sa bahay. Ang utos na tumahimik ay hindi pagbawal sa pangangaral, kundi utos ng kaayusan o order sa loob ng isang magulong lokal na pamilya o kapulungan noong panahong iyon. Hindi ito pangkalahatang batas para sa lahat ng siglo at henerasyon. Pangalawa, kung literal na bawal magsalita o mangaral ang babae sa lahat ng pagkakataon, magkakasalungat ang Biblia. Ngunit ang Biblia ay perpekto. Tingnan natin ang mga piniling babae ng Diyos. Sa lumang tipan, si Deborah ay naging hukom at propeta ng buong bansang Israel na mababasa sa aklat ng Hukom 4. Siya ang pinuno ng gobyerno at ng espiritual na buhay ng bansa at sumunod sa kanya ang mga kalalakihan. Sa bagong tipan, ginamit ni Jesus ang isang babaeng Samaritana upang ipangaral ang mabuting balita sa buong bayan na mababasa sa aklat ng Juan 4. At huwag nating kalimutan, isang babae si Maria Magdalena, ang unang inutusan ni Jesus na mangaral at magbalita sa mga apostol na siya ay nabuhay na magmuli. Ang mga lalaking apostol ay nagtago sa takot, ngunit ang babae ang nagiging apostol sa mga apostol. Ang propesiya ni Joel sa Gawa 2:17 hanggang 18 ay natutupad na ngayon. Sinabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at mga babae ay magpupropesiya. Kung pinatatahimik ng relihiyon ang babae, ang banal na espiritu naman ay binubuksan ang bibig ng mga anak na babae upang magsalita ng kanyang salita. Pangatlo, ang espiritual na pagkakakinanlan o identity in Christ. Sa espiritu, walang kasarian pagdating sa pagiging embahador ng Diyos. Sinabi sa Galatia 3:28, wala ng Hudyo o Grego, wala ng alipin o madaya, wala ng babae o lalaki, sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo Jesus. Ibig sabihin na ang pinahiran ng Diyos ay ang ating espiritu, our spirit man. At ang espiritu ay walang kasarian. Ang banal na espiritu sa ating loob ay hindi babae o lalaki. Siya ay ang Diyos mismo. Kapag nagsasalita tayo sa ating ministeryo, hindi ang ating kasarian ang naririnig ng mga kapatid o remnants, kundi ang otoridad at katotohanan ng banal na espiritu. Kaya sa mga nagsasabing wala tayong karapatang magsalita dahil tayo ay babae, tinatanong ko kayo, sino ang unang inutusan ni Jesus na magpahayag ng kanyang pagkabuhay na magmuli? Hindi ba't isang babae? Ang relihiyon ay nakatitig sa ating kasarian, ngunit ang Diyos ay nakatitig sa ating katapatan. Kung ang bersikulo ng Korinto ang kanilang pananakot, baka nalimutan nila ang Gawa 2:17 na sa huling araw, ang mga anak na babae ay magpupropesiya. Hindi tayo tinawag ng sistema ng tao. Tayo ay tinawag ng tinig na nagpapaalpas o nagpalaya sa atin mula sa rehas. Kaya para sa mga mensaherong babae na may dalang misyon sa mga huling araw na ito, tandaan ang ating validity o pagkakakilanlan ay hindi nanggaling sa mga tuntunin o tradisyon.
Ito ay nanggagaling sa dugo ni Jesus at sa tinig o atas na ating narinig sa ating lihim na silid na nagsasabing, "Speak your truth." Kapatid, hindi ba't mas piliin nating nasa kakulangan na malaya at may dalang kapayapaan ng Ama kaysa maging isang taong punong-puno ng salapi ngunit nakakadena sa manipulasyon ng relihiyon? Kung ang ating mga sugat at kasalukuyang laban ang dahilan para tayo kutsain, magpapasalamat pa rin tayo. Dahil ang mga sugat na ito ang naglalapit sa atin sa mga taong hindi nila maabot ng kanilang teorya dahil ang ating kahinaan ang siyang daluyan ng kapangyarihan ng Ama. Ang mga taong komportable, ang mga leader na puro teorya at ang mga mapanghusgang nakatingin sa ating pinakamababang katayuan at credit score ay may hangganan. Hindi nila kayang pumasok sa mga madidilim na iskinita ng puso ng isang taong nawawala ng pag-asa. Ngunit ikaw, tayo, kung dumaan ka sa proseso ng pagsubok sa iyong pananampalataya, gaya ng pagsubok sa pananampalataya ni Job, iyon ang iyong personal na Job. Ang iyong mga sugat, kirot, hirap, at mga kahinaan ay ang iyong pas o tiket ng pahintulot ng langit na pumasok roon. Dahil alam mo ang lasa ng luha, alam mo ang sikip ng panggigipit, at alam mo ang pakiramdam na mabaliwala, hindi mapansin, maisantabi, iwasan, tanggihan, hamakin, alipustahin, pagtaksilan, mahubaran ang lahat ng ari-arian, maloko o maskam, at sirain ang iyong tiwala. Kung pinagdadaanan mo ang ilan sa mga nabanggit na ito, kapatid, ang boses mo ay hindi lamang naririnig. Ito ay nararamdaman. Ito ay may otoridad. Ang boses mo ay nagiging deep calling unto deep. Awit 42:7. Ang iyong kahinaan ay hindi butas na dapat ikahiya, kundi ito ay bintana kung saan mas maliwanag na nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang ating mga peklat na nagsisilbing braille, isang sistemang para sa mga bulag, naliligaw, nalilito, at sugatan sa espiritu na naghahanap ng daan. At sa pamamagitan ng ating mga sugat, maisusulat natin ang mensaheng hindi kayang isulat ng mga taong hindi pa nasugatan. Mga kapatid, kung naramdaman mo ang pag-agos ng katotohanan ito sa iyong puso ngayon, marahil nabunutan ka ng tinik at ginhawa ng isang pusong sa wakas ay nakawala na sa bartolina ng manipulasyon. Tapos na ang panahon ng pagkakapagod sa maling lupa. Tapos na ang panahon ng pagbubuhos sa balding walang ilalim. Dahil kapag tuluyan ka ng nakalaya at nalaman mo ang katotohanan, hindi ka lang basta lalabas sa bilangguan. Lalabas ka na may dalang hatol laban sa nagkulong o bumihag sa iyo. Dahil hindi sapat na alam mong ikaw ay malaya. Kailangan mo itong agawin, angkinin at selyuhan sa mundo ng espiritu. Kaya sa mga nakarinig at tumanggap ng katotohanan ito, itaas mo ang iyong kamay. Tumayo ka ng may tapang sa iyong silid. Tumayo tayo ng matuwid at matatag. Sabayan mo ako sa pagbitaw ng dikrito sa iyong ganap na paglaya, sa pagsasara ng pinto sa sistema ng takot at kasakiman, at sa pagtanggap ng iyong orihinal na balabal sa ilalim ng biyaya ni Kristo. Kaya kapatid, samahan mo ako sa dikritong ito. Sa maribolusyong pangalan ni Jesus, idinideklara ko ang iyong espiritual na kalayaan. Idinideklara ko na ang mga kadena ng takot, manipulasyon at relihiyosong obligasyon ay putol na sa iyong buhay. Hindi ka na alipin ng porsyento. Ikaw ay malayang anak ng biyaya. Ang bawat sapot ng pagkakaantala at pananakot na inilatag ng sistemang Nicolaitan sa iyong isipan ay sinusunog na ngayon ng apoy ng banal na espiritu. Tinatanggap mo ngayon ang iyong graduation. Idinideklara ko ang pag-akyat mo sa bagong dimension ng maturity. Mula sa junk food ng relihiyon, ikaw ay itatawid na ng Diyos sa matigas na pagkain ng kanyang salita. Ang iyong mga espiritual na pandamdam ay magiging matalas at makilala mo ang tinig ng iyong Ama sa gitna ng maraming ingay. Ipinapahayag ko na sa iyong pag-alpas ngayon, bubuksan ng Diyos ang mga pintuan ng Hebron para sa iyo. Ang mga layuning sadyang ginawa para sa iyo. Mga misyong hindi nakatali sa apat na sulok ng gusali ay mahayag na. Makakatanggap ka ng mga dakila o divine downloads o karunungan na magpapamangha sa mundo. Idinideklara ko ang pagtatapos ng iyong trauma sa pananalapi. Mula sa mindset ng kakulangan, ikaw ay tumatawid sa mindset ng abundance ni Kristo. Hindi ka magkukulang dahil ang Diyos mismo ang iyong kamalig. Ikaw ay magiging hamog na nagbibigay buhay at leon na may autoridad sa iyong sariling pamilya at komunidad. Welcome home, kapatid o remnant. Tapos na ang panahon ng iyong pagtatago sa kanyon ng kalituhan. Magsimula tayong lumakad sa liwanag.
Tumayo tayo sa ating autoridad at mamuhay tayong may kagalakang hindi kayang ibigay ng anumang relihiyon. Ito'y aking hinihiling sa makapangyarihan at nag-iisang pangalan ni Jesus, ang ating susi at ating kalayaan. Amen. Kapatid, sa dekretong ito tinanggap na natin ang ating kalayaan. Ngunit kailangan nating maintindihan. Ang rehas na bakal ay madaling sirain. Ngunit ang rehas ng isipan ang pinakamahirap buksan. Dala ang pagkaunawa na tinanggap natin sa seryeng ito na tayo ay hindi na alipin ng takot kundi mga anak ng biyaya. Dahil ang kalayaan ay hindi lang para tayo ay maging ligaw o mag-isa. Ang Ama ay hindi lamang nagpapalaya ng mga individual. Siya ang bumubuo ng isang sambahayan. Kapatid, tandaan ang pagtatapos ng bidyong ito ay hindi ang dulo ng iyong lakbayin. Ito pa lamang ang simula ng iyong pag-alpas. Ang bawat katotohanang binuksan natin ngayon tungkol sa tunay na kamalig at sa batas ni Moises ay ang unang hampas na bumasag sa rehas ng iyong bilangguan. Huwag kang papayag na manatili sa ilalim ng sistema ng takot at kasakiman. Sa ating susunod na pagtalakay sa Part 3.3, tuluyan nating hihimayin kung paano ginagamit ng mga modernong Pariseo ang limitasyon ng 1 o 0 digital mindset upang manipulahin ang iyong isip. Tatalakayin natin ang Stockholm Syndrome sa loob ng relihiyon at kung paano ka magiging isang orihinal na tinig sa halip na maging isang sunod-sunuran sa eko ng tradisyon ng tao. Tatalakayin natin ang ideya na ang lokal na simbahan at nagtuturo ng prosperity gospel ang tanging kamalig o storehouse ng Diyos. At ang pagpapalawak natin sa paunang pagtalakay kung bakit binabasa natin ang Biblia gamit ang lente ng relihiyon, tradisyon, at takot sa konteksto naman ng Malakya stress. At kung bakit ang nakikita lamang natin ay batas at sumpa. Sa kabuuan at sa malalim na pagtalakay natin sa seryeng ito, ang hawla ay bukas na. Oras na para umalpas at lumipad ang ibon sa rehas ng kanyang kulungan. Kung nararamdaman mo na ang mensaheng ito ay tumagos at umantig sa iyong espiritu at nais mong maging bahagi sa paglalakbay na ito, mag-subscribe ka na at iwan mo ang iyong saloobin at kahilingan sa panalangin sa comment section sa ibaba. Nais kong makasama ka sa pagdurog ng mga rehas na ito. Noong araw ang mga biktima ay walang boses. Ngayon, ito ang iyong espasyo para sa katotohanan. Kaya huwag mong kalimutang abangan ang Part 3.3, ang pag-alpas mula sa sistema ng takot at kasakiman. Kita-kita tayo sa susunod na yugto ng kalayaan. Pagpalain ka ng Diyos. Shalom.